Nagsisimula ang pelikula sa isang babaeng umiinom ng mag-isa sa isang bar, at ang pangalan niya ay Doris. Sa bar, naroon din ang isang lalaki na nagngangalang Nick Escalante, na mas kilala bilang Nick Wilde, na nagtatrabaho bilang bodyguard. Pagkatapos noon, lumapit sa kanya ang boyfriend ni Doris na si Osgood. Noong panahong iyon, sinabi ni Osgood kay Doris na nakatanggap siya ng promosyon sa kanyang trabaho, kaya kailangan niyang lumipat sa ibang lungsod. Pagkatapos ay inanyayahan ni Osgood si Doris na magpakasal at magsama, ngunit sa kasamaang palad, tinanggihan siya ni Doris at ayaw niyang sumama sa kanya. Bigla namang lumapit si Nick sa kanila at tinukso si Doris. Hinawakan ni Nick ang buhok ni Osgood at napag-alaman niya na peke pala. Natakot si Doris at pinaalis si Osgood sa bar. Nung nasa parking lot na sila, dumating ulit si Nick. Sa oras na iyon, galit na galit si Osgood tapos sinuntok niya si Nick hanggang sa bumagsak siya. Si Doris na nakakita nito, ay labis na humanga kay Osgood. Kahit na manipis ang buhok ni Osgood at ordinaryo, ngunit napakatigas niyang tao. Sa huli, pumayag si Doris na pakasalan siya at sumama sa kanya sa ibang lungsod. Sa kabilang banda, may isang babae na itinapon sa harap ng ospital at naghihingalo. Pagkatapos ang babae ay natagpuan ng isang nurse. Nang suriin nila ang babae, siya ay nasa isang napakakritikal na kondisyon, at binanggit niya ang pangalan ni Nick ng paulit-ulit. Kinabukasan, dumating si Nick sa kanyang opisina, at binisita siya ng isang kliyenteng nagngangalang Cyrus Kinnock. Inamin ni Cyrus na isa siyang mayaman na sugarol at gusto niyang kunin si Nick bilang bodyguard niya. Noong una, medyo nagdududa si Nick kay Cyrus, gayunpaman, dahil patuloy na nagpumilit si Cyrus, pumayag din si Nick. Pagkatapos nito, huminto si Nick sa kanyang paboritong maliit na restaurant, at nakita niya si Osgood, na binugbog siya kagabi. Sa katunayan, si Osgood pala ang kaibigan ni Nick na humiling kay Nick na magpanggap na masamang tao para makuha ni Osgood ang atensyon ni Doris. Binigyan din ni Osgood si Nick ng $10,000 pero kalahati lang ang kinuha ni Nick dahil matalik silang magkaibigan. Pagpasok ni Nick sa restaurant, binati at malugod siyang tinanggap ng waiter. Parang magkaibigan sila ng waiter. Pagkatapos ay sinabi ni Nick sa waiter na pinangarap niyang manirahan sa Corsica Island sa France. Gusto talaga ni Nick na mamuhay ng payapa doon dahil medyo magulo ang buhay niya sa Las Vegas. Gayunpaman, para mamuhay ng tahimik doon, kakailanganin ni Nick ng $500,000 para tumira sa France ng 5 taon, habang ang pera na mayroon siya ngayon ay malayo sa bilang na iyon. Hindi nagtagal, nakatanggap si Nick ng mensahe mula sa kaibigan niyang si Holly. Pinapapunta niya si Nick sa kanyang bahay, at si Holly pala ang babaeng naghihingalo sa ospital kahapon. Dito, sinabi ni Holly kay Nick ang lahat tungkol sa gabing iyon. Si Holly, gaya ng nakasanayan, ay nagsilbi sa kanyang mga kliyente sa hotel. Ngunit pag-uwi niya ay may nakasalubong siyang 3 lalaki sa elevator, ang isa ay pandak at parang boss, habang ang dalawa naman ay malalaking lalaki at parang sila ang mga bodyguard. Pagkatapos noon ay dinala na nila si Holly sa kwarto ng lalaki, at pagkatapos ay kinain ng lalaki ang masarap na pakwan ni Holly. Higit sa lahat, binugbog si Holly ng mga bodyguard para hindi siya magsusumbong kahit kanino. Pagkatapos noon, itinapon nila si Holly sa harap ng ospital. Ngayon ay hiniling ni Holly kay Nick na maghanap ng impormasyon tungkol sa 3 taong iyon dahil gusto niyang parusahan sila sa legal na paraan. Si Nick, na alam niyang ang hotel na tinutukoy ni Holly ay ang lugar ng mafia, kaya agad niya itong tinanggihan dahil ayaw na niyang harapin ang mafia. Nais ni Nick na mag-focus sa pagtataguyod ng isang mapayapang buhay sa Corsica Island, ngunit sa huli, hindi nakayanan ni Nick na makitang malungkot ang kanyang kaibigan, kaya sa wakas ay pumayag din siya. Pagkatapos noon, pumunta si Nick sa hotel sa pamamagitan ng pagdaan sa likuran. Nakita niya ang dati niyang kaibigan na si Millie na nagkataon na nagtatrabaho doon. Humingi ng tulong si Nick kay Millie para malaman kung sino ang nagpahirap kay Holly sa hotel kung saan siya nagtatrabaho. Pagkatapos ay hiniling ni Millie kay Nick na makipagkita sa kanya sa kanilang karaniwang tagpuan upang doon sila mag-usap. Di nagtagal sa hapon, nagkita sila at sinabi ni Millie na ang boss na nang-aabuso kay Holly ay pinangalanang Danny DeMarco, at ang 2 pang tao ay kanyang mga bodyguard. Si Danny ay isang anak ng Italian mafia na medyo maimpluwensyang tao. Sa makatuwid, sinabi ni Millie kay Nick na huwag makisali sa gulo sa kanila. Nang gabing iyon ay makikita natin si Nick na nagtatrabaho kasama ang kanyang kliyenteng si Cyrus.
Dinala ni Nick si Cyrus sa Las Vegas, ngunit mukhang nalilito si Nick sa pagitan ng pagtupad sa kanyang mga pangarap, at pag-alis sa kanyang kasalukuyang buhay o pagbabalik sa pakikitungo sa mafia. Napagtanto ni Nick na hindi magagawa ni Holly na ipapakulong ang ganoon kayaman na tao, kaya magkakaroon siya ng sariling paghihiganti. Sa wakas, nagpa siyang iwan si Cyrus mag-isa sa bar. Pagkatapos ay pumunta si Nick sa bahay ni Holly at sinabi sa kanya na ang taong nang abuso sa kanya ay pinangalan ng Danny DeMarco. Agad namang humingi ng tulong si Holly kay Nick para makaganti kay Danny, ngunit muling tumanggi si Nick. Dito, ibinunyag ni Holly ang nakaraan ni Nick na noong nakaraan, tinulungan ni Holly si Nick dahil siya ay nasa isang mahirap na sitwasyon. Sa wakas, pumayag si Nick dahil pakiramdam niya ay may utang siya kay Holly. Maya-maya pa ay pumunta agad si Nick sa kinaroroonan ni Danny. Pagdating doon, sinabi ni Nick sa mga tauhan ni Danny na may pag-uusapan sila ni Danny tungkol sa isang babae, at inutusan siya ni Baby, ang pinakaiginagalang na mafia boss sa Las Vegas. Matapos nilang marinig ang pangalan ni Baby ay agad nilang niyaya si Nick na pumasok para makipag-usap kay Danny. Pagdating ni Nick sa silid ni Danny, sinabi ni Nick ang gusto niyang gawin. Naisip ni Danny na si Nick ay isang taong ipinadala ni Holly para maghihiganti sa kanya. Biglang tinutukan ni Danny ng baril si Nick, ngunit ayaw ni Nick na may mangyari pang gulo, kaya naman, aalis na siya. Gayunpaman, sinabi ni Danny na tuturuan niya ng leksyon si Nick na naglakas loob na pumasok sa kanyang bahay. Pagkatapos ay binugbog ni Nick ang tatlo, at pagkatapos nito, pumasok si Holly sa silid ni Danny. Nang hindi gaanong nagsasalita, naglabas si Holly ng malaking gunting sa kanyang bag. Siyempre, ikinatakot ito ni Danny. Pagkatapos ay nag-alok siya ng pera na nasa drawer niya para mapatawad siya ni Holly. Kinuha ni Holly ang pera at ibinigay kay Nick, ngunit gusto pa rin ni Holly na maghihiganti. Pinutol niya ang pangalawang ulo sa pribadong parte ng katawan ni Danny, kaya napaungol siya sa sakit. Walang magawa ang dalawa niyang bodyguard. Pagkatapos noon ay umalis na sina Nick at Holly. Paglabas nila, hinati-hati nila ang pera. Nagpa siya si Holly na umalis sa Las Vegas ng gabing iyon, dahil napagtanto niyang hindi siya hahayaang mabuhay ni Danny kung naroon pa siya sa lungsod na iyon. Ganon din ang nasa isip ni Nick pero bago iyon, dumaan muna si Nick sa isang kasino na umaasang kumita pa ng maraming pera. Pagdating sa kasino, mukhang maswerte ang araw ni Nick. Patuloy siyang nanalo sa mga laro sa kasino. Samantala, naroon din si Cyrus at nakita niyang patuloy na nanalo si Nick hanggang sa nataranta ang dealer. Noong gabing iyon, nagawa ni Nick na doblehin ang kanyang pera mula $250,000 hanggang $560,000 na nangangahulugang sapat na ang pera para matupad ang kanyang pangarap. Bago palitan ang casino coins ng totoong pera, nakipag-usap si Nick kay Cyrus at sinabi sa kanya ang tungkol sa kanyang pangarap na mamuhay ng payapa sa Corsica Island. Maya-maya pa ay naglakad na si Nick sa exchange counter para palitan ang kanyang mga casino coins, ngunit bigla niyang kinansela ito at naisip niya na itataya muna niya ang lahat ng kanyang casino coins para maging doble muli ito. Sinabi ni Nick kay Cyrus na kung gagamitin niya ang kanyang pera ngayon para sa kanyang pangarap, ngunit pagkatapos ng 5 taon ay kailangan na naman niyang bumalik sa lugar na ito, kaya sinubukan ni Nick na doblehin muli ang kanyang pera. Sa huli, tinaya ni Nick ang lahat ng kanyang pera sa isang laro, ngunit sa kasamaang palad sa larong iyon ay nakaranas si Nick ng ganap na pagkatalo. Nagpunta si Nick sa banyo at doon niya pinagsisihan ang desisyon niya. Nalasing siya hanggang sa nawalan siya ng malay. Nang magising si Nick ay nasa VIP room na siya ng isang kasino. Sinabi sa kanya ni Cyrus ang tungkol sa kanyang layunin sa pagpunta sa lungsod, na lumalabas na hindi siya isang sugarol, isa siyang mayamang developer sa edad na 19. Dumating si Cyrus sa lungsod upang malaman ang kahulugan ng katapangan, dahil pakiramdam niya ay siya ay isang duwag. Lumapit siya kay Nick para matuto na maging matapang na tao. Inimbitahan ni Cyrus si Nick na makipagsapalaran sa iba't ibang lungsod at bansa at sasagutin ni Cyrus ang lahat ng gastos. Gayunpaman, tumanggi si Nick. Lumabas siya at umupo sa isang bar stool tapos may dumating na mga lalaki. Inutusan ni Danny ang mga lalaking ito na bugbugin si Nick. Hindi nagtagal, dumating ang mga pulis para pigilan sila. Kinabukasan ay inimbitahan ni Baby si Nick sa isang lugar. Sabi ni Baby, may problema daw na kailangang resolbahin, dahil ang anak ng Italian Mafia ay umamin sa kanya na ninakawan siya ni Nick. Dinala si Nick sa isang silid para sumailalim sa paglilitis at naroon din si Danny.
Kung mapatunayang nagkasala si Nick, papatayin ni Baby si Nick kaagad. Itinuloy ni Danny ang pag-corner kay Nick sa pagsasabing ninakawan siya ni Nick habang binaril ang dalawa niyang bodyguard. Gayunpaman, patuloy na itinago ni Danny ang usapin ng kanyang pang-aabuso kay Holly. Dito nagtanong si Nick ng dalawang tanong. Ang unang tanong ay kung bakit kailangan niyang pumatay ng mga tao gamit ang mga armas, dahil alam ni Baby na madaling pumatay ng tao si Nick nang hindi gumagamit ng baril. Magagawa niyang pumatay ng tao gamit ang ashtray mula sa layo na 5 metro. Pangalawa, sinabi ni Nick kay Danny na tanggalin ang kanyang pantalon at ipakita ang kanyang pototoy na nasugatan dahil sa kanyang sariling pagkakamali. Sa wakas ay napagpasyahan ni Baby na ang nagnakaw kay Danny ay hindi si Nick. Naramdaman ni Danny na hindi man lang siya tinulungan ni Baby kaya agad siyang umalis at pinagpatuloy ang pananakot kay Nick. Sa wakas ay nakakuha ng paliwanag si Baby mula kay Nick na ang dalawang bodyguard ay binaril mismo ni Danny, dahil siya ay pinahiya ng isang babae sa harap ng kanyang sariling mga bodyguard. Pagkatapos ay pinakawalan ni Baby si Nick. Kinabukasan, bumalik si Nick sa maliit na restaurant na dati niyang pinupuntahan. Nandoon din si Cyrus dahil alam niyang tiyak na mag-aalmusal si Nick sa restaurant na ito. Nagpaalam si Cyrus kay Nick dahil aalis na siya ng lungsod. Nagpasalamat si Cyrus kay Nick dahil may natutunan siyang aral sa kanya, na lahat ng tao ay may kanya-kanyang tapang, at ngayon ang dapat nating gawin ay maniwala sa sarili natin at kilalanin ang sarili nating pagkatao para ang lahat ng kinatatakutan natin ay magiging hindi na masama. Binigyan ni Cyrus si Nick ng isang tiket sa eroplano papuntang Corca Island at isang tseke na may laman na $500,000. Ngunit hindi masyadong natuwa si Nick dahil pagkatapos nito ay darating si Danny at papatayin siya. Hindi nagtagal, dumating si Danny kasama ang kanyang mga tauhan. Tapos tumayo si Cyrus sa mesa at nagkunwaring baliw para mawala ang atensyon nila. Tapos nagtago si Nick sa bubong na may dalang kutsara at bread knife. Doon niya narinig na inutusan ni Danny ang kanyang mga tauhan na patayin si Cyrus at sunugin ang restaurant, kaya nagpasya si Nick na labanan si Danny at ang kanyang mga tauhan. Sa huli, nagtagumpay si Nick na patayin silang lahat. Pagkatapos, aalis na sana si Nick pero nilapitan siya ni Cyrus at patuloy niyang pinilit si Nick na tanggapin ang kanyang regalo. Patuloy na pinilit ni Cyrus si Nick kaya sa huli ay tinanggap ni Nick ang regalo. Agad na umuwi si Nick at nag-impake para umalis ng Las Vegas at pumunta sa Corsica Island. Wow naman! Doon nagtatapos ang pelikula mga idolo, salamat sa inyong panonood.